Hindi ibig sabihin na alam mo kung anong iyong dadasalin, na marunong ka na magdasal. Magkaiba yung alam mo yung mga dasal, alam mo yung gusto mong ipagdasal, dun sa talagang nagdadasal ka. Sa totoo lang po, marami pong mga tao nagtatanong sa akin, secretly, palihim, nagme-message. Isa sa mga pinapatulong nila yan, sabi nila, Father, paano po ba magdasal? Paano po ba manalangin? At dapat po, hindi po tayo mahiya na itanong ito. Because when you ask this kind of question, it reveals your desire to be closer to God. Amen? It reveals your humility. Pag sinabi mo na alam ko nang magdasal, marunong na akong magdasal, may kataasan sa iyong puso. Kaya wag po kayong mahiyang magtanong. At natutuwa ang Diyos pag naririnig niya tayo at pag nakikita niya pagnanasa natin na gusto nating magdasal. Kahit nga ang mga alagad niya lumapit sa kanya, tinanong siya. Sinabi, Panginoon, turuan mo kaming magdasal. At dun sa turo ng ating Panginoon sa Ama namin, meron tayong tatlo na malalaman sa pamamaraan kung paano ba tunay na magdasal. How to truly pray. The first one, we must use our minds and heart. Pinapaalala ng ating Panginoon, ang dasal, hindi naman raffle draw yan Bakit po? Anong nangyayari sa raffle draw? Di ba? The more you join, the more chances of winning. Di po ba? Pag marami kang nilalagay, sinusoksok dun sa raffle draw, baka mabunot ka, baka manalo ka. Ganyan po ba ang dasal? Hindi. Yan ang paalaala ng ating Panginoon. Sabi niya, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, kamukha ng mga pagano. Nakala nila, dun sa dami na kanila mga salita, pakikinggan sila. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kahit na hindi kayo magsalita, alam na ng Diyos kung ano ang iyong kailangan. Ibig sabihin, ano ang kailangan nating gamitin pag tayo ay nagdarasal? Yung ating isip, yung ating puso. Kailangan natin buksan ang isip natin, buksan ang puso natin sa Diyos. Yan ang hinihintay ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin na hindi na tayo gagamit ng salita. Hindi po ba? Kung yun lang ang gustong sabihin ng Panginoon, bakit tinuro pa niya sa atin ang Ama namin? Mga salita po ito Ang gusto lang sabihin ng ating Panginoon, pag ikaw ay nagdarasal at kung gagamit ka ng salita, bigyan mo naman ng puso yung iyong pagdarasal. Pakaisipin mong mabuti ang iyong pinagdarasal. Amen? Let us focus more on the quality of our prayer, not on the quantity of our prayer. Hindi ibig sabihin, mas pinakikinggan ng Diyos yung nagro-rosaryo ng 5 oras, 8 oras, kesa dun sa nagsimba ng 30 minutes daily mass o 1 oras ng linggo. Ang tinitignan ng Diyos, yung kalidad ng kanilang pananalangin, ng kanilang pakikipag-usap sa Diyos. Ang tinitignan ng Diyos, yung ugnayan natin sa Kanya. Kahit naman po kayo, di ba, pag bumibili kayo ng gamit, tinitignan nyo din yung kalidad ng binibili nyo. Oo, kahit na mahirap ang buhay, pero kung gagastos ka na rin, di ba, susulitin mo yung iyong bibilhin. Kaysa doon sa bibili ka nga ng mura, 1 linggo pa lang, sira na. Di po ba? It's not about the quantity of prayer, but it is really about the quality of prayer. And the medium of our prayer starts with the mind and with the heart. Pangalawa lang, yung salita. Aanuhin mo yung salita na walang laman. Angin lang yan kung walang laman. At mas masama pa nga, pag walang laman ang salita mo, pag walang puso, walang pagmamahal, bad breath lang yan. Di po ba? Dahil pag nagsasalita ka ng may pagmamahal, napakatamis, napakabango ng lumalabas sa atin. Amen? That is the first one. How to pray. Use your heart. Use your mind.
But secondly, call on the name of the Lord. Yan po yung pangalawang pamamaraan. Paano magdasal? Tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Because God has a name. Ang ating nga Panginoon, pinakilala niya sa atin. Paano natin tawagin ang Panginoon? Sabi niya, Abba. Yung salitang Abba, nung panahon ng ating Panginoon, yan yung tawag daw ng mga maliliit na bata, mga sanggol sa kanila mga ama. Isang malambing na pagtawag sa Ama. Sabi po nila, the sweetest word that anyone can hear is their name. Napakasarap pakinggan pag tinatawag yung iyong pangalan. Di po ba? Pag magdadasal ka, huwag mong kalimutan. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Kasi pag hindi mo tinawag ang pangalan ng Panginoon, baka iba yung tinatawag mo. Pwede mo rin tawagin naman ang demonyo. Di po ba? Kasi ang demonyo, maibibigay din niya kung ano binibigay ng Diyos. Pwede kang bigyan ng kapangyarihan ng demonyo. Pwede kang bigyan ng pera. Pwede kang busugin ng demonyo. Kaya nga napakahalaga, sino ba tinatawag mo pag ikaw ay nagdarasal? At ano po ang nakasulat? Galing po sa liham ni San Pablo sa mga Romano, those who call on the name of the Lord will be saved. Napakaganda. Ang mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon, naliligtas sila. Sino ang tinatawag mo sa iyong panalangin? To whom do you address your prayer? It's very important to begin your prayer calling on the powerful name of God. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, ask daily. Humingi, humiling, palagi, araw-araw. Ang pagdarasal, hindi lang one time, big time. Hindi lang paminsan-minsan. Alam niyo po ba, ilang beses nananalangin ang mga Muslim sa buong araw? 5 beses. Ilang beses nananalangin ang mga Hudyo sa maghapon? 3 beses. Ang tanong ang mga Katoliko, tayo, ilang beses tayo nananalangin sa maghapon? Minsan lang. Baka nga minsan wala Di po ba? Mga iba nga, 1 oras na lang sa 1 linggo, hindi pa makapunta sa simbahan. Meron palaging dahilan, busy. Yung mga iba, nakikita na lang natin pag nagbe-birthday sila. Yung mga iba, bumabalik sa simbahan, dumadami tayo muli. Pasko na lang. Di po ba? Paano sasagutin ng Diyos ang hiling mo kung paminsan-minsan ka lang nagdarasal? Kahit naman po ang ating Panginoon, sabi niya, sa kanyang turo sa Ama namin, give us today our daily bread. Yan dapat ang dasalin natin, sabi niya, araw-araw. Hingin mo ang araw-araw na pangangailangan niyo. At nakita natin sa ating Panginoon yan. Araw-araw, walang mintis, siya'y nagdarasal. Umaga pa lang, bago matulog, magdarasal na naman. Tayo, kumusta ang ating pagdarasal? Baka tayo'y paminsan-minsan lang. At huwag tayong mahiyang humingi. Ask the Lord. Father, sabi po, alam na ang pangangailangan natin. Opo, pero tandaan niyo ito. Hindi ibig sabihin alam ng Diyos ang kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Amen? Hanggat hindi mo inihingi ito sa Diyos, hindi ibibigay ng Diyos sa ito. You have to understand this. Kailangan niya pong unawain ito. Kahit na alam ng Diyos, kailangan mo, pero dahil hindi mo pa hiningi, hindi niya ibibigay. Halimbawa, may mga matatanda po, alam natin kailangan po nila ang tungkod, kailangan nilang wheelchair. Pero bawat na lang ba matanda na makita mo sa daan, sabihin mo, Lolo, Lola, ito po yung wheelchair, upo po kayo. Ito po yung tungkod, hawakan nyo. Baka pinalo ka pa. Kasi meron mga ibang matatanda, ayaw na itinatrato na matanda. Hindi po ba? Baka sigawan ka. Anong tingin mo sa akin? Invalido? Baka pagalitan ka pa. Hindi pa ako senior. Pero dahil doon sa tingin mo sa kayo matanda, ay kailangan ng wheelchair. Ay kailangan ng tungkod. Ang tanong, hiningi ba niya sa iyo? Sabihin na natin kailangan niya, pero ang tanong, hiningi ba niya sa iyo? Hindi. O kaya na lang, pag meron kang kasama, alam mo may body odor. Nangangamoy ang kilikili. Isang araw nilapitan mo, binigyan mo ng deodorant, ma-appreciate po ba niya? Baka pa nga ma-offend Di po ba? O subukan niyo po, kung kayo po ay kasakay sa MRT o kaya sa jeep, magdala po kayo ng pabango. Kung yung katabi mo nangangamoy,
Isprayan mo ng pabango. Ma-appreciate ba niya? Matutuwa ba? Magpapasalamat sa'yo? Magagalit. Kailangan niya eh. Ang baho niya. Pero ang tanong, hiningi ba niya? Hindi. Hindi ibig sabihin sa tingin mo kailangan niya na ibibigay mo na. Amen? At ganyan din pagdating sa ating pagdarasal. If you want to receive a specific grace from God, then ask it. And ask it daily. Buksan mo ang puso mo, ang isip mo, araw-araw sa Diyos. And believe the words from the book of Proverbs, who says, God hears our prayers.